Andito kami ngayon sa San Bartolome Church kung saan karaniwang ginaganap ang Tabak Festival. Pero sa kasalukuyan, ginugunita naman nila ngayon ang pista ng Santo Niño. Hello guys! Narito tayo ngayon sa San Bartolome Church dito sa May Malabon. Yan siya oh. So kailan nga ba natatag ang simbahang ito? So, ang simbahang ito ay tinatag bilang bisita ng Tondo noong taong 1599. And naging parokya ito ni San Bartolome sa Tambobong noong 1640. At taong 1861 naman ay pinatayo ang harapan ng simbahan na ito at dalawang kampanaryo ayon sa disenyo ni Oliver Luciano. Woo! Let's go! Let's go! Noong 1898 naman nasunog ang kanang bahagi ng simbahan. Ngunit pinayos rin naman ito noong 1906. Noong dumaan naman ang kasagsagan ng World War II, nasira muli ang San Bartolome Church. Pero pagdating ng taong 1951 ay pinayos ulit ang harapang bahagi ng simbahan, kasama na rin ang kampanaryo at interior noong 1958. At iyon ang historya ng San Bartolome Church dito sa May Malabon. Ang Tabak Festival ay isa sa mga piyestang ginaganap sa lungsod ng Malabon. Ito ay pinagdiriwang tuwing Agosto bilang karangalan kay San Bartolome. Tuwing ginaganap ang Tabak Festival, idinaraos ng parokya ang Caracol Competition kung saan taon-taong nananalo ang Acacia Elementary School. So guys, we're in Malabon. So, as you guys know, Malabon is center siya dati for fishing, at the same time agriculture during pre-colonial period. Same time yung word daw na Malabon is naghango siya sa word na labong, which means bamboo shoots, na kung saan sikat dito or mayabong dito sa Malabon. And during Spanish colonial period naman is part pa ng province ng Tondo itong Malabon, na kung saan din kilala siya as Tambobong. And yun, story ng Malabon. Sa buong crew na namin sa bahay ni Mama. Punta na kami guys! Hintayin nyo kami, Malabon! Tagal? Go for the walk, walk. May nakakangawit. So, andito tayo ngayon sa sikat na patisan sa Malabon. So, anong brand ng patisan to, Kurt? Rufinas po, Rufinas. So, 1990s, tinayo na tong Rufinas. Because, alam naman natin na sikat sa Malabon ay ang fishing at agriculture. Tapos, ito yung naging way nila para makatimpla sila ng sarili nilang lasa ng patis. So, ayun, yumabong yung business nila at libo-libo ng branches na tinatayo nila dito sa buong Pilipinas. So, ano ba yung magandang way para kilalanin natin ng Rufina? Kumbaga kasi yung Rufinas, kaya siguro yung patis, kasi alam naman natin, di ba, mga Pinoy, sila sa mga pagkain. Kumbaga yung patis yung nagiging way para mas sumarap yung mga pagkain ng mga Pinoy. Kaya nag-a-add sila ng yung patis yung nagiging, kumbaga, nag-a-add ng sangkap. Para mag-add ng flavor sa mga ulam, ganyan, sa mga pagkain. Kaya siguro naisipan ng Rufina na magtayo. At the same time, sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko, Rufinas yung unang nagtayo ng patis. Kasi ang tagal na nilang nag-build ng gantong negosyo. Isipin nyo, 1990s, so ano pa yung ginagawa ng mga estudyante ngayon noon? Ano ba? Parang wala pa ako noon. Hindi pa yata ako nababanggit ng nanay ko noon, guys. So, ayun na, ang background story ng Rufina. Isa sa napakaraming tanyag na pagkain ng Malabon, ang Pansit Malabon. Ang Pansit Malabon Festival naman, nakilala rin bilang Luglugan Festival, ay ginugunita katuwang ng pista ng Immaculate Conception, ang santong patron ng Malabon. Ito kami guys, nagbabangka.
Kala ko malayo. So makikita nyo guys, magbabangka kami. Galing na Malabon, papuntang Nabotas. 10 piso lang guys, makapabangka kayo. Kung gusto nyo mas mahal, yan, malaki. Kita nyo ba yan? So yun, dito na tayo sa Nabotas. Uy!